lumalakas ang panawagan dahil sa nagiging viral na ngayon. Ang daming nagpo-post na kanyang electric bill ngayon. Oo nga. Ngayon lang napansin ng taong bayan, marami pala tayong binabayar na hindi atin. Binabayar natin yung gastusin ng ibang tao. Di ba? Yun palang sa Lifeline users, tuwan-tuwa tayo, pero yun pala ay galing din sa atin. Ako po. Di ba? Yung ipinagmamalaki nating diskwento para sa mga mahihirap, ay hindi pala diskwento yan galing sa pribadong kumpanya, kundi ang nagbabayad. Tayo rin po. Nagbabayad. O, yung Akala PPP natin kasama discount. rin pala tayo. Yun na nga, oo. Nako. Ibalikan natin itong systems laws. Sige. Oh, dahil ito, in fairness naman, no? Well, ang biktima nitong systems laws is taong bayan din. Dahil tayo nagbabayad. Ano ba yung systems loss, Kuya Benny, muna? Ito yung mga ninanakaw. Hindi lang ninanakaw, kundi yung merong sirang kawad ang Meralco, hindi na wala silang nasingil. Isisingilin po 'yan sa atin kahit hindi natin nagamit. No? Yun ang systems loss. Yes, yun ang systems loss. Now, ang sagot naman po natin dito, let's try to be fair also to Meralco. Paano na tayo magiging fair? Kung taasan po natin, itong systems loss, tanggalin natin na pabigat sa taong bayan, pero doon naman sa mga abuso na nagnanakaw ng kuryente, yung mga jumper, bigatan natin yung kaso, bigyan natin ng mahabang kulong. Abay, siguro naman, wala na magnanakaw ng kuryente. Pero ngayon daw, di ba, parang 1 billion na ata pag nahuli kang nagnanakaw ng kuryente. Malaki na yata ang multa ngayon. Ewan ko lang kung totoo. Ang problema nga is hindi nga na-enforce ng gobyerno. Ang nangyayari pa is ang Meralco nagbabayad sa mga uniform personnel dati ng PNP para lang pasukin yung isang lugar para putulin yung mga jumper. Pagkatapos putulin yan, after few days, tandyan na naman. Bagay, kung ako nga naman ang electric cooperatives, kasi kung hulihin ko man o hindi yan, babayaran naman ako Ba't ko pa ipahuhuli? May kaaway pa ako. Tsaka, would you imagine? Ninanakaw yung kuryente mo, pagkatapos, may naniningil pa. Yun na nga, yun na Hindi nga. bali kung nagnakaw, ikaw lang mismo naglagay ng jumper, hindi. May maglalagay ng jumper, sisingiling ka, bonbon din. Pero hindi nga lang ganun kalaki. Isipin mo para silang subcontractor na Meralco. May sarili silang kontador, Yung mga ganyan, wala tayong narinig na nakulong na ganyan. O nasintensyahan. Dapat yung mga ganyan, talagang binibigyan ng mabigat na parusa, no? Kaya eto, yung pag-alis ng systems loss na ito, siguro isabay nyo rito yung mga magbabiolate naman na magnanakaw para na mamaproteksyon na natin. Dahil time comes at malugi rin ang Meralco at bumaksak yan, ang tatamaan din po yung taong bayan. Siguro kung aalisin natin yan, malamang magiging aggressive ang Meralco na ipahuli yan. Kasi walang magbabayad. Hindi, actually aggressive ang Meralco. It's just that yung gobyerno hindi ganoong ka-aggressive manghuli. Diba? Nakaw po ito Totoo. Bakit hindi natin hulihin? Gaya niyan, ako, nangungupahan ako may umupa sa apartment. Yung umupa sa apartment, nagnakaw. Nung nagnakaw siya, nalaman na Meralco, tinanggal yung kontador. Pagtanggal ng kontador, lumayas yung nangungupahan. Tapos ang sisingilin yung may-ari nung apartment. Check yun. Ganun ang mangyayari. Bakit hindi nyo habulin yung nagnakaw at kasuhan nyo? Diba? At syempre, testigo, etong may-ari ng apartment. And of course, pagka hindi talaga nakasingil yan, that's the time, damay ka. Bakit pinayagan mo? Pinaalis mo, meron pala problema yan. Yung mga ganon, di ba? Nako. Wala hong malinaw na suporta ang ating gobyerno pagkarating dyan sa usapin ng nakaw na kuryente. Ano ba nangyari sa Senado nung itanong ito, Jen? Mukhang sa part ng Senado, teka lang, ito yan Dahil sinasabi yata ni Manang Aimee na nakakashock daw at lumobo bigla. Nagkaroon ng triple pa. Electric bill shock. Yan daw ang ngayon, ang damdamin ng taong bayan. Bakit tumaas ng triple? Meron yata Andiyan yata, nagsalita yata si Manang. Sige. Kaya pakinggan natin. Super Ate. Si Super Ate. Ano ba masasabi mo dyan?
hindi lang sa social media, kundi direktang daing, na ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Ayun. At kapag ka inisa-isa mo, yung mga binayaran mo, nakalagay doon, eh kalahati pala noon, hindi naman ikaw nag-consumo. Di ba? Yung nagbabayad ng electric bill. Sa pagdinig po ng Protect Committee, sabi po ni Super Ate, ang Meralco kung bakit umabot na po ng 75 centavos per kilowatt hour ang itinaas sa generation charge. Karamihan naman daw po ng generation plants ay mula po sa coal, hydro, at iba pang renewable energy. Kaya hindi raw dapat ito apektado ng krisis sa langis. Hindi naman siya gumagamit ng crudo, no? Oo. Sabi naman ni Ginoong Lawrence Fernandez, Yan. ito po yung Vice President ng Meralco, Head of Utility Economics, Meralco. Ano sagot niya? Pakinggan natin. Mr. Fernandez? Grabe naman, patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na. Tapos double up pa sa system loss. And parang nawiwili kayo sa kadadagdag. Sinulatan na rin po namin yung BIR at humihiling kami na kung po pwede marekonsidera yung definition ng gross receipts para sana ay hindi na mapasama dito yung system loss charge. System loss, oo. Bakit yung system loss nasa VAT pa rin? Oo, kasi that's prospective eh. Hindi pa nangyayari yun, bakit tataksan na? Yun daw isa pa sa himutok nila eh. Mantakay mo yung nakaw, di ba tayo nagbayad? Tapos yung ninakaw pa rin, may buwis pa pala. May buwis pa, may tax pa tayo. May tax pa pala yun. Di ba? Sumagot po si Ginoong si Francis Juan yun ng ERC. Sa ngayon ng chairman ng ERC. Well, yun daw po ang pinagtatalunan nila ngayon. Paano ba aalisin yung systems loss? Si Senador Marcoleta, yun din ata ang naging punto ng pagkatanong pagkatapos ni Senadora Amy. Pakinggan natin. Senador Marcoleta tayo. Ano ba sabi niya tungkol diyan sa systems loss? Sen? Mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Nasira yung metro. Non-technical po yun. Yung fill parades. Ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. Saka ba o hindi? Hindi po ako kontra. Yan. Yan gusto ko yung walang kontra eh. Of course. Opo, tama po yan. Pero pagdating po dyan, kaya nga po talagang masigasig ang komisyon ngayon na mag-conduct ng rate reset ng ating mga private distribution utilities dahil sa loob ng mahigit 10 taon na hindi ito nagawa. Ngayon po ay tumatakbo na ang ating rate reset at kasama na nga sa Group A ay yung Meralco. Kaya't patuloy ang ating mga pagdinig at hopefully by middle of this year ay magkaroon na tayo ng panibagong singil para sa Meralco. Para nakita na po natin kung ano lang talaga dapat yung ipapasingil sa kanya as yung return niya on kanyang investment pagdating sa pag-provide ng distribution service niya. So, Ayun. Pero in fairness naman, Kuya Benny, Kuya Nelson, sa part ng Meralco, sabi niya, mandato ito ng batas sa amin. At ang totoo, pass-through lang ito eh. Yung sinisingil namin na yan, systems loss, etc., ay hindi naman daw pumapasok sa kita ng Meralco. Kundi iyon ay ibinabayad din pala nila Sa gobyerno. sa gobyerno. Well, ibinabayad mo nga, isipin na lang natin, reasonable pa ba yun na yung systems loss na hindi nga naman pinakinabangan ng taong bayan, siningil mo na sa kanya, tinax mo pa? Di ba? Yun ang hindi talagang kumbaga, double dead ka double dead ka ron Di ba? Yun ang tawag doon kumbaga, sinaksa ka na dahil doon sa hindi mo naman nagastos at ikaw ang pinagbayad, abay, may buwis pa. Yun. Doble tama mo. Di ba? So, sa halip na nakatulong po tayo sa ating mga kababayan, at gaya nung pinopropose nga ni Senator Marcoleta, na yung mga maliliit naman ng bill, ilibre na natin. Yun. Kaysa yung bigyan pa natin ng mga ayuda, di ba? 200 kilowatts per hour, buwan-buwan. Lahat ng mga yan, kung itutumbas daw sa peso yan, mga aabutin ng 2,500 pesos. Buwan-buwan. Para maliit. Pero malaki ho yan. Kaya sabi ko nga sa inyo,
dagdag yan sa sweldo natin. Oo. Hindi na kasi babawas sa atin yung 2.5. Pagka 2.5, libre ka na. Basta 200, 200 kilowatts per hour. Per hour. Monthly, dapat automatic ay Libre sa kuryente. libre na. Doon mo na tanggalin sa mga ayuda, etc. Mas maganda yun eh. Yan na nga. Alam mo bakit? Oo. Kasi yung ayuda na cash ang bibigay mo eh. Kadalasan napupunta pa sa hindi dapat puntahan yung pera. Tsaka wala na magpapapogi doon. Oo. Di ba? Wala na. Hindi Hindi, na na gagamitin ng mga politiko. Yan. Di ba? Oh, At hindi ito, na. yung perang yun, eh sigurado mong nagamit talaga sa pamilya, hindi sa sugal. Yan. Oo. Kuryente yan, ha? Oo, Kuryente. kuryente. Di ba? Eh, ang Pagka ginamit problema- nyo sa suga, kukuryentehin po kayo dyan. Ang problema, dagdagan ko ang problema. Oo, ano? Ano yan? Pagdating daw ng September, ang binibili nating bigas ay magiging 62 pesos per kilo na. Akala ko ba 20? Kala 20 na lang. Oo. And then, si Secretary Francisco Laurel Jr. ang nagsabi nito eh. Ang dahilan, mataas ang fertilizer, presyo. Nako. Yung abono. Apektado nung State of Hormuz. eh. Hindi rin makadaan yung abono doon sa Strait of Hormuz. Hindi. Hindi. Mula daw, ha? Mula Abonado. daw 1,650 pesos, ang fertilizer 3,000 piso na. Nako. Na doble. Halos times 3. Doble nga. Doble. Oo. Ayun. Kaya pagdating daw ng September, meron pa tayong tagtuyot, 62 pesos ang bigas. So wala ng 20, ganun ba? O yung sa mga targeted na lang yung 20 pesos? Ayan ang Kadiwa na lang. targeted naman talaga. Kaya Pero nga, may 20 pa rin. Eh, hindi Pero ko- yung mga well-milled rice, gaya niyan, Hindi ko alam dyan kung saan hanggang aabot yung benteng bigas. ganon? Kasi di ba subsidized ng ano? Oo, yun, eh? subsidized yun. Yung, Hindi naman unlimited ang pondo ng gobyerno, di ba? yun na nga, lalo dyan sa bagay na yan. Oo. Ay, saglit lang, inom lang akong sa labat, ano ha? Huwag ka muna alis, ha? Hindi, inom lang ako sa labat.